Hinamon ng Department of Foreign Affairs ang China na iakyat na ang issue tungkol sa pinag-aagawang panatag o Scarborough Shoal sa International Tribunal on the Law of the Sea o ITLOS. Ang naturang tribunal ang dumidinig ng mga alita na may kinalaman sa United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. Hanggang ngayon kasi iginigiit pa rin ng China na sila ang may karapatan sa panatag o Scarborough Shoal. Taliwas ito sa posisyon ng gobyerno na nagsabing bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang lugar. May report si Tina Panganiban Perez. Nakabalik na sa Qionghai City sa Hainan Province sa China ang 2 sa 12 fishing vessel na nahuli ng Philippine Navy noong 1 linggo sa panatag o Scarborough Shoal na may kargang mga yamang dagat. Ayon sa may-ari ng isa sa 2 barko, panahon pa raw ng kanilang mga ninuno, nangingisda na sila sa Panatag Shoal na tinatawag nilang Wangyan Island. Kahapon, isang fishing vessel ng Pilipinas ang pinalayo ng China sa Panatag Shoal. Hindi naman hinabol. They were told to leave the area. Kanila doon yung lugar eh. Formal nang naghain ng ikalawang diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs laban sa China. Di raw kasi nagustuhan ng gobyerno ang panghaharas ng China sa MY Sarangani na nagsasagawa ng archaeological research sa Panatag Shoal. Pero giit ng Chinese Embassy, ang pananatili roon ng MY Sarangani ay paglabag sa karapatan ng China. Sinabi nila na dapat umalis tayo doon at illegal yung ating ginagawa doon at para maibsan yung problema at standoff, dapat tayo ang umalis. Sa isang statement, nanindigan ng Chinese Embassy na ang China raw ang nakadiskubre sa Panatag Shoal. Nagpangalan ditong Wangyan Island, nag-angkin dito at may jurisdiction dito. Kwento ng isang historian, nadiskubre raw ng mga Chino ang Panatag Shoal noong panahong hindi pa bansa ang Pilipinas. Yung Scarborough Shoal at yung mga ibang isla ng Spratlys, sinasabi ng mga ibang eksperto na as early as yung Han Dynasties, which is 200 years before Jesus Christ, and na-discover na daw ng mga Chinese. Pero syempre, to be safer, I'd say na as early as 900 AD, mga Song Dynasty, marami ng mapa yung mga Chinese depicting the Spratlys, and most likely including places like the Scarborough Shoal. Noon, sama-sama lang din daw nangingisda sa Panatag at Spratlys ang mga Pilipino, Chino at Vietnamese. Kasi dati rin naman, it was more of trade. Wala naman yung world politics ng US and China. Hindi naman nila alam dati na may langis dyan sa Spratlys. So ngayon, syempre iba na yung situation. So ang iginigiit ngayon ng China, nakabase lang daw sa mga international treaty ang pag-angkin ng Pilipinas sa lugar. Nito lang daw 1997, kinontra ng Pilipinas ang jurisdiksyon doon ng China. Noong nakaraang taon, inimbitahan na ng Pilipinas ang China na dali na lamang sa Dispute Settlement Mechanism sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Seas ang pag-aagawan natin ng teritoryo, partikular sa West Philippine Sea. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin daw tinatanggap ng China ang imbitasyon. Hindi pa nila tinatanggap yung ating imbitasyon. Pero handa tayo i-validate yung ating claims doon sa West Philippine Sea. Does that mean na feeling nila mahina rin yung claim nila dun sa West Philippine Sea area? That is actually how we perceive it. Na talagang mahina yung basis ng kanilang claim. At that's why we are contesting it. Aminado man si Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario na kung paramihan lang ng mga barko at eroplano, talo na agad ang Pilipinas. Sa huli, ang dapat daw manaig ay ang international law. At para magkaalaman na, muling inibitahan ni Del Rosario ang China na dali ng issue sa International Tribunal on the Law of the Sea o ITLOS. Sa April 30 naman, makikipagpulong si Del Rosario at si Defense Secretary Voltaire Gasmin kay US Secretary of State Hillary Clinton at posibleng mapag-usapan daw ang issue ng Panatag Shoal. Tina Panganiban Perez, GMA News.